Hello po, magandang umaga. Happy Tuesday po ng umaga. Kamusta po ang lahat? And nakapag-almusal na po ba sila? At ako po ay kaliligo lang po natin. Nag-brief po na po tayo. And preparation po para pagpasok po doon sa second day natin na pagpasok sa ating paglilipatan doon next month. So, ang tawag ito, sinantay ko na lang si Mrs. na bumili ng lutong ulam para sa aking almusal, para pagdating doon sa aking work ay diretso hindi tayo gutom at meron tayong energy. So, ang break po natin mamaya is mga around I think 2 o'clock pa. So, medyo gugutumin tayo doon. So, about naman sa duty ko kahapon ay na-survive naman natin kahit papaano. Nangapaman tayo doon or nangamote dahil hindi natin alam or ang tawag nito, hindi natin kabisado kung saan nakalagay yung mga gamit, yung mga dapat na yung mga gagamitin sa pagluto ng pagkain po. So, salamat kay Lord at na-survive natin kahapon. And today, 12 to 9 pa rin ang duty natin at bali, yun nga po pala, no? Bali 3 lang pala kami mamaya naka-duty. And yung pang-opening ay hanggang alas 5 siya. Tapos, yung kasama kong isa is 11 to 8 at may iwan na lang ako mag-isa hanggang alas 9. So, hindi kailangan tayo mamaya. Tawag nito, prepared po tayo mamaya. So, tawag nito. So, kahapon nga yung pag-uwi ko kahapon kagabi ay okay naman at di naman matraffic at smooth naman ang biyahe natin. So around siguro mga more than 30 minutes nandito na ako sa bahay sa travel ko. So yun nga yung status ng kusina, may share ko lang is may kalumaan na nga po talaga. And aside of that is masikip po ang kusina. So hindi advisable sa mga matatabang mga mataba na empleyado or magtatrabaho doon kasi yun nga po sa preparation table or sandwich chiller namin halos hindi na po makadaan yung isang pag nakatayo ka doon, hindi na po makadaan ng isang tao sa likod run mo. So, parang hindi na siya passable. So, mangyari doon is, di mag-giveaway ka na lang, step aside, tapos pagbibigyan mo siya ng daan. So, ang nangyari kahapon sa amin, pag may order po na gagawin is inaabot na lang po sa akin at doon na lang ako sa dulo. Yun lang po is you are not hindi ka pwedeng magstay for a long hour or long time doon kasi sobrang init po. Opo, yun sa harap mo ng mga fryers, griddles, and ovens. So, init po. So, diskarte na lang po talaga ang gagawin mo doon para hindi ka mainitan. So, yun nga po, pag may order, hindi ka naman ubrang, hindi pumunta doon sa mga burners mo and sa mga fryers machine mo. So, ganun talaga. Kailangan magtiis-tigis at magtiyaga, no? So,
aside of that, yun nga po, no, may kalumaan po talaga itong kitchen doon sa aking paglilipatan. Magtsatsaga na lang po tayo doon habang hangga't may trabaho. So, mababait naman po ang mga ano doon, ang mga nakasama ko na nakatrabaho ko doon kahapon. So, yun nga po, no. So, ngayong araw is day off ng isa naming kasama. So, 4 sila doon eh. So, day off ng isang kasama namin, and isa is magbabakasyon. So, 2 ang wala ngayong araw. So, mangyari, 3 kami, isang on call and 2 kaming empleyado. So, sana ganun yung flow ng customer, pasok ng customer is okay lang, at sana hindi po ako mangamote mamaya, no? Kasi kahapon is marami kami, at medyo ano pa yung operation, kaya pa yung flow. So, duty ko ngayong araw, and ang balik ulit na duty dun sa yung paglilipatan namin ko ay sa Friday na lang na ulit. So, 3 days ang duty ko. So, ngayon is second day ko na. So, 12 to 9 ang pasok ko. At kahapon nga, yung pagpunta ko doon is okay naman. Di naman tayo na tagalan sa pagbiyahe, na kahit na mayroon tayong pinuntahan is 1 hour ahead or more than 1 hour is nakarating po tayo doon. So, nag-lunch po tayo. Kinain ko yung baon kong kanin at ulam is around 1:43, mga ganun po. Nantok pa tayo. So, nagising po tayo kanina mga 6. So, di na tayo makatulog. Yun nga, as parts of aging, parang hindi na tayo makakatulog ng mas mahaba. So, laging kahit gabi na tayo matulog, late na tayo matulog, is talagang early pa rin tayo gumigising. At hindi na tayo nakakapag-extend ng tulog. Ayan. So, yung nga, no, ibabackup na kumamaya is di ko double check na lang din po ako. And yung mga labeling po pala in preparation with the QA is nagawa na po ng aking kasama doon. So, pagdating ko siguro is about double checking na lang po ako sa lahat, sa labeling and sa mga dapat ibabackup and preparation sa audit. So, this March and this coming April, expected namin na darating ang audit. So, well prepared naman, but suddenly may mga ilan ako na notice or na i-correct na dapat ma-check kagad or mapalitan kagad para hindi na po karoon ng problema. Ayan po. So yung environment nga po, no, in terms sa in terms sa mga tao or sa mga kasamaan doon is napakasaya naman at okay po sila. So, wala naman na hindi ka nice. So, okay naman. So, yun nga lang, no po, yung problema nga lang po doon is hindi po tayo makapag ng floor ng maayos. Dala nga po ng hindi po pwede tayo mag-boost. So, ano na lang po tayo for temporary is for mag-map na lang tayo. So, sa duty ako ng Friday for 3rd day ko doon, and then kinabukasan day off ko. So, makapagpahinga tayo.
And yung schedule ko pala sa kabila, pagbalik ko bukas is closing ulit 12:30 to 9:30. Ano po. Ay, inaantok pa ako. Ayun naman, inaantok ako. So yung alaga nating kalapati na sisiyo is I think nasa 5 or 6 days na siya. So mga ganito na siya kalaki yung katawan niya. So may bago na naman tayong training. Siguro after 1 month ang edad noon is pwede na nating iti-train yun. So gagawa tayo ng yung tinatawag na aviary niya para maturuan natin yung ating alagang kalapati na maging butcher po. So madali lang naman yun. 2 to 3 weeks kaya na natin paamuin or pa-butcherin. So yun nga as my observe dun sa as my observation sa kitchen, parang bigla sa edad namin na to or sa edad ng aking kasama na sama kung lilipat siya doon is parang hindi siya uubra or sana uubra siya doon sa kitchen na medyo yun nga nag-aaral ako na mainit para sa kanya, no? So I hope kung gusto niya doon or gusto niya lumipat doon ay sana nakayanan niya. Sobra init kasi as minutes ka lang magstay doon sa dulo na may mga griddle and fryers and ovens and bain-marines. Nako, sobra init. So ang ginagawa ko kahapon, kung may luto lang doon ako pupunta, pero pag walang order is gisay na ako din sa medyo malamig na part na kitchen. So sana hindi tayo magkasakit doon. Dalangin ko, gabayan ako ni Lord na maging malakas lagi ang pangangatawan para makasurvive araw-araw. So shout out po muna shout out po sa lahat ng aking mga subscriber. Shout out po sa lahat ng aking mga silent viewers. Kamusta po sila? Shout out po sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Magandang umaga sa inyo. Ingat kayo lagi dyan. And shout out po kay Ma'am Barbara Gail Tenorio. Shout out po ma'am, magandang umaga. So ang nga pala ang pamasahe ko araw-araw is ang tawag nito 13 bali tatlo 39, 78 pesos pa lang araw-araw na pamasahe ko. So, ano yun 13 o di 39 times 2. So, 39 times 2 is 78 araw-araw pamasahe ko sa pagpunta at pauwi sa aking trabaho. And I wish lang sana ma-survive natin to. And I wish na makabili ako ng pangbubong dun sa yero para pambubong dun sa tapat ng tinutulugan ng aking mga anak and also dito sa aking tinutulugan naming mag-asawa. So estimated ko naman na 8 pieces po talaga ang kakailanganin ko na yero para nabilhin para at kasya doon sa ilalagay ko pong ilalagay doon sa bubong. Yung po, sana wish ko na soon na makabili agad kasi nga po hindi ko po masabi na kung parating na yung tag-ulan or baka biglang umulan. So yun po, wish ko po yun na makabili agad. So
Salamat po sa inyong suporta sa pagtsatsaga na manood sa aking vlog, sa aking video, at magandang umaga po muli. At God bless po. Ingat-ingat po sa inyo kayong lahat dyan. And salamat po. God bless. Magandang umaga. Alam.